Ang lahat ng uri ng pagsamba ay dapat nagbubunga ng kagandahang loob. Spirituality should take its best fruit in the believer's character. Now, irresponsible borrowing and lending can destroy not only our testimony, but also our relationship with other people. Ang mga tunay na makadiyos ay marunong ng tamang pagpapahiram at ng tamang panghihiram. Many friendships and relationships are squandered and destroyed because of irresponsible lending or borrowing. Ang ating pag-aaral ngayon, prescription for lenders. Ano ba ang mga hatol at payo sa mga nagpapahiram? Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat kayo ang nagpapahiram ng aming buhay. Kayo ang naunang magpahiram ng lahat ng mabubuting bagay sa amin. Turuan nyo kami kung paano sa aming pagsamba at pagsunod sa inyo, maging responsable din kami sa pagpapahiram at maging sa panghihiram. Nawa ang aming espiritualidad, ang aming mga matatayog ng mga pag-aaral ng kung ano-ano mga doktrina, magbunga sa kagandahang asal. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang siyang mangusap, kayo magturo sa amin. Continue to lead us, change us as you enrich us with your wisdom. Lord, set us free. Enable us to understand your message and be the speaker, O God. Use your servant only as your instrument. Give us your peace, your healing, your protection, and your wisdom. In the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, our teacher, we pray. Amen. Ano-ano po ba ang ating mga ideya, mga katuruan na makukuha sa Biblia na may kinalaman sa pagpapahiram? Ito'y pagpapahiram, particularly ng pera, ng mga resources, ng mga bagay-bagay na madalas ay hinahangad hiramin ng ating kapwa. First of all, consider the merit of the borrower's request. Kailangan suriin. Karapat-dapat ba? Tama ba na magsakripisyo ako para ipahiram ito? Magiging maganda ba ang bunga nito sa kanya o lalo lang makakasama para sa kanya? You also consider the merit of the borrower's identity. Deuteronomy 15:7-8. If there is a poor man among your brothers in any of the towns of the land that the Lord your God is giving you, do not be hard-hearted or tight-fisted toward your poor brother. Rather be open-handed and freely lend him whatever he needs. Bago ito abusuhin ng mga manghihiram at mga mangungutang, ay dapat unawain ang konteksto. Ito'y ang bayang Israel ay magsisimula pa lamang na lumikha ng sambayanan. Sila ay kaalis-alis pa lamang sa Ehipto at sila ay lilipat doon sa lupang ipinangako sa kanila. Because of this being uprooted for centuries of stay in Egypt, many of them would be economically dislocated. Marami sa kanila na dating mga maluluwag ang buhay ay bigla maghihirap o kaya dahil sila yung mga alipin noon at wala naman silang cash economy, biglang may mga mangnanaig, mamamayani sa bagong economic system at merong sobrang maiiwan. Kaya ang gusto ng Panginoon, magkaroon ng balance. Kailangan magkaroon ng balanse ang mga lipunan. Kaya sinasabi niya, kung meron sa inyong mga kapatid na sobrang magdarahop, huwag kayong mga kuripot at maramot. Huwag nyo silang pagkakaitan ng tulong. Ibig sabihin ay kailangan ay yung may mga nakakaangat sa buhay ay tumulong sa mahirap. At remember, ang tutulungan nila mga kapatid, mga kababayan, mga kapwa nila Israelita na naturuan ng parehong katuruan, parehong doktrina, lumaki sa parehong kaugalian. Ibig sabihin, hindi aabusuhin ang panghihiram. Hindi aabusuhin ang kabutihan ng kapwa, na hindi na lang man sila tinuturoang basta magpahiram at huwag maging maramot kahit kanino na lang. This is to the brother, to the people who were raised in the same traditions, people who worship the same God and are governed by the same moral principles. So brother yan, fellow believer. They understand and obey the same scripture and tradition and moral values. So the borrower here is a poor man, but a brother. And the borrower's poverty, remember, is not an entitlement not to pay. Yung iba kasi kung mahirap ako, kailangan ko, tulungan mo ako, kailangan ako suportahan mo lagi. Sapagkat yung mga kapatid na lumaki sa tamang turo rin, ay kailangang maging
maingat din sa pagbabayad. So tinuturuan kang huwag maging maramot kasi tinuturuan din yung nangungutang na magbayad ng tama. Another prescription is to lend under clear terms. Kailangan ay malinaw ang usapan. Like the biblical covenants of the Old Testament. Malinaw ang aking pananagutan sa iyo, ang pananagutan mo sa akin. Malinaw ang usapan sa amount, schedule of payment, and interest if there is, at least the cost of money. Siyempre, kung umutang ka naman, nagpautang ka, yung pera mo, kung nasa bangko, kumita na sana na interest, ipinautang mo, itosolid sa'yo after so many months and years, the same numerical value nung inutang nung matagal na, lumiit na yung halaga ng pera, hindi siya kumita ng interest or investment, paano yun? So, kailangan merong malinaw na usapan. And if possible, put everything in writing, especially when dealing with relatives. Meron po akong isang kilala na may kaya-kaya silang mag-asawa at yung kapatid ng asawa niya, isang katerbang kapatid na laging utang ng utang sa kanila, hingi ng hingi, utang ng utang. Ito namang hipag, pinapapirman niya bawat utang, bawat hingi. Dahil alam niyo naman yung mga mangungutang, ang sakit niya na yung makalimot. Aba, ang tingin nitong mga nangungutang na mga kapatid, masama ang ugali ng hipag nila. So nung dumating na ngayon ang hatian ng manahan, dapat wala nang manahin lahat yung mga kapatid dahil nautang na nilang lahat. Tapos sila patong malalakas ang loob na gusto pa malalaki yung mga mana nila. Iba siyempre yung may record. Kung ikaw naman yung nagpapautang, gusto mong patawarin na lang later, it's up to you. Pero kung gusto mo pang matuloy ang singilan, maganda yung may record. And if pag lagi kayong inuutangan, magpa-imprenta na kayo ng form. Pro forma na para filling the blanks na lang. At iba na yung may record kasi talagang alam nyo, napakadaling lumimot ng nangungutang. Prescription for lenders, lend only what the borrower can pay. Ano ba ang pwedeng bayaran ng mga borrowers? Umuutang sa inang 3 milyon, alam mo namang wage earner, ano ibabayad niyan kahit mabuhay yan ng 5 beses? Hindi naman niya kayang bayaran yon. Overlending destroys the lender and the borrower. Hindi naman pala kaya. So give the rest if you want. Kung gusto nyong maging mapagkawang gawa, sabi mo, alam mo, sa tingin ko, huwag ka naman magagalit. Ito lang kaya mong bayaran. So ito lang ipapautang ko sa iyo. O yung iba, ibibigay ko na lang sa iyo. Total, hindi mo rin yan babayaran at hindi mo mababayaran, magkakasira lang tayo. No? At kayo naman, kung umuutang at binigyan na kayo, ibig sabihin, huwag na kayong umutang ng dagdag pa. Binigyan na nga kayo no? So kailangan marunong ka ring makiramdam. Another advice to lenders is do not support a borrowing vice. May mga tao, bisyo nila mangutang. Yun ang hobby, libangan. Huwag kayong magsuporta nun. Alam nyo na hindi na nila ito kailangan. Say no. If you like to say no, you are entitled to say no. It is your prerogative. Especially to unnecessary borrowing. Hindi natin na kakaila na yung mga inuutang nila hindi na kailangan, you can say no. May mga tao naman talaga ting umaga ang lagi nilang pagbuka ng mata nila ang iniisip kanino kaya makautang, sino kaya ang pwedeng mautangan. Titus 2:11-12, the context of it coming from the NIV, the grace of God teaches us to say no. We can say no. Ang problema naman, sabi niyo ba, di po ba sabi ni Jesus, do not refuse anyone who borrows. Remember, the context ng do not refuse is to the brother who is governed by the same moral laws, who obey the same God, and who act in the same traditional etiquette. In other words, hindi ka nagre-refuse kasi babayaran ka naman under the same ethical tradition. Pero kung alam nyo, manunuba ito, alam nga namang gusto kayong ipahamak ni Jesus at you will not refuse. Alam nga namang wala silang kapera-pera, gusto pa bongga yung debut ng anak, ang laki-laki ng hagdang bababaan, wala namang second floor. No? Ang arte-arte, hindi naman kaya, tapos papautangin nyo dahil sabi ni Jesus, do not refuse. Merong hangganan yung konteksto ng pag-a-apply noon. No? Kailangan na intindihan natin yon na sa brother. Doon sa ibig sabihin, pareho kayo ng pananalig, pareho kayo ng etiquette, pareho kayo ng Diyos na sinasamba at kinakatakutan. And do not forget that Jesus usually spoke in hyperboles, mga pagmamalabis.
symbolisms for dramatic exaggeration, not to be taken literally all the time. Halimbawa, sa Matthew 5:39-41, "But I tell you, do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak as well. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Ito yung kasunod ng do not refuse anyone who borrows. Parang ganito. Sabi ni Jesus, pag manginang hold up sa inyo sa jeepney, sabihin nyo, meron pa ako sa bahay, halika, sumama ka pa. Sa palagay nyo, ganun talaga dapat ang application? Babae kayo, merong nang hold up sa inyo, sabi nyo, halika doon sa dilim, rapein mo pa ako. Pagka merong nandukot sa'yo, napansin mo, dinukutan ka, pagkatapos may natira pa, hoy, mandurukot, may isa pa ako ditong pocket. Hindi mo pa nadukot. Alam nga namang i-apply nyo ganun. Ito yun ganito yung sinasabi. It is not meant to be applied literally. Ang diwa ng buong mensahe ito, kung magkakagarulin lang, mabuti pa, maging mapagbigay na kayo. Huwag na kayong masyado matuos. Para nalang tahimik ang mundo. Yun ang konsepto. Hindi yung talagang literally, ibibigay nyo pa. Sinampal ka na sa kaliwa, ibibigay mo pa yung kanan. Pagka naging Kristiyano ka, ipinapaapi ka ni Jesus, ipinapadehado, pinapanakawan, pinapakawawa. Ganun ba yun? I don't think so. Sabi ni Lord, I came that you might have life and have it to the full. So careful in being too literal with all the interpretations. Kasi maraming mga talinghaga, maraming mga hiwagang salita, at exaggerated talaga. Pagka sinabi ng nanay mo, ang lungkot ng sine, bumaha ng luha sa sinehan, talagang bumaha, exaggerated speech to dramatize a point. At ganun din ang pag-a-apply niyan. So pwede naman talaga kayong tumanggi kung talagang may track record ito o makakasama lang sa kanya o hindi nyo naman kaya. Another prescription for lenders is lend only what you are willing to write off. Dapat ipahiram nyo lang yung halaga na nakalaan din kayo na kung hindi mabayaran, hindi naman kayo tatalon sa ilog Pasig. Yung pag hindi nabayaran, masisiraan na kayo ng bait at makukulong na kayo sa ospital. In other words, pag nagpahiram ka, yung sa dibdib mo, handa kang mabayaran yon, gusto mong mabayaran yon, pero kung sakaling hindi nabayaran, hindi mo ikamamatay. Yun lang dapat. Every lending has an element of risk. So you must take the risk and have a little room in your mind that you might not get paid. So lend only what you can afford to forget. Kaya hindi ipinapautang yung pangangailangan mo. Magmamatrikula ang anak mo bukas, may nangungutang ngayon, ipapahiram mo, tapos ikaw ang hindi makatulog, yung anak mo ngayon ang hindi nakamatrikula. Tapos yung anak ng pinsan mo nagdebu. Hindi yun ang tamang pagiging makadiyos sa pamumuhay. Pero tandaan nyo ito itong sinasabi natin na ipahiram mo lang yung willing kang kalimutan pag hindi nabayaran. Ang kausap ay yung nagpapahiram, hindi yung nanghihiram. Yun naman mga nanghihiram, sabi, di ba pinahiram mo na sa akin, ibig sabihin may willingness ka na rin malimutan yan. It's not for you. Para yon sa mga nagpapahiram. Borrower, ang para sa inyo, never forget. And don't even plan to make the lender forget. Matthew 18:24-27. A man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had to be sold to repay the debt. The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back. I will pay back everything. The servant's master took pity on him, canceled the debt, and let him go. So yung nagpautang, nahabag, kinancel na lang yung pautang at hindi na pinarosahan yung nangutang. Pero itong policy na ito para sa mga nagpapautang, hindi para sa nangungutang. Cancellation was done by the lender, not by the borrower. So cancellation was done under clear terms. Hindi yung kalimutan na lang. Sinabi nung lender, sige, huwag ka na magbayad, pinapatawad na kita.
Pero unless sinabihan kayo yung nangutang, hindi kayo sinasabihan na pinapatawad na kita, kalimutan na natin. Pag hindi kayo sinasabihan nun, huwag niyong kakalimutan. Ibig sabihin, hindi pa kayo pinapatawad. Alaga naman kayo yung, ang tagal na kasi, siguro pinatawad na ako. No! Hindi kayo pinatatawad. Kayo ang umiimbento ng fantasy na yon. Kaya hanggang hindi sinasabi sa inyo nung nagpautang, kalimutan mo na, huwag niyong kakalimutan. Another prescription is do not charge interest or exorbitant interest. Exodus 22:25 from the New International Version, if you lend money to one of my people among you who is needy, do not be like a moneylender. Charge him no interest. Again, ang kausap nito yung one of my people among you. Yung hindi katalo, kababayan. Ang konteksto nito, yung mga Israelita umalis sa Egypt, pumunta sila sa isang foreign country that they had to fight to be able to get, and now they are surrounded by many hostile foreigners. Kailangan nila magtulungan para mabuhay sila at mag-survive yung bayan. Kaya sabi, pag kayo ang nangailangan at nag-utangan, huwag kayong magsisingel na interes. Kasi sobrang lulugmok ang inyong kababayan, sobrang lulubog, ang mangyayari ay kawawa ang buong bansa. So, again, kababayan, kabalat, kapanalig ang kausap at tinutukoy na huwag sisingilan ng interest. It is for the sake of nation building and for the national interest. Proverbs 28 verse 8, he who increases his wealth by exorbitant interest amasses it for another who will be kind to the poor. If you charge people with exorbitant interest daw, you will lose all that you have. And it will go to someone who is caring for the poor. Kaya ang Diyos ang sumisingil dun sa sobrang malakas magpa-interest. Pansinin ninyo, yung mga ang talagang negosyo nila is usury, yung lampas-lampas sa dapat at sa moral, nakatanggap-tanggap yung interest. Oo, nakakasingil. Pero one time lang silang masuba ng isang malaking nangutang, naubos ang kapital nila. O kaya naluluoy sila. Kadalasan ang mga sakit ng mga usurer, yung mga sakit na sila'y nangangayayat, natutuyot, nangangalirang, natatayangtang ang katawan nila. Yung pag may sakit siya, parang natutuyo siya, parang sinisip-sip siya ng kung anong maraming mga linta na invisible. Sabi mo, usurer ka ba? Madalas yun ang sakit. Yung mga sakit na natutuyo ang balat, naghihirap ang katawan, ang tagal mamatay. Kasi bawat patak ng luha ng mga kawawa na sobra nating ginigipit, sinisingilan ng malalaking interes, ay naiipon sa langit at dinidinig ng Diyos. Nadidinig ng Diyos ang bawat pighati at hinaing at mga impit na mga iyak ng mga kawawa na ginigipit ng mga nagsasamantala sa kanilang kahirapan. Tingnan ninyo ang mga sakit na yon. It's very common. O just open your eyes. So, another reminder to lenders, consider the blessing in lending. Proverbs 11:25, a generous man will prosper. He who refreshes others will himself be refreshed. Pag ikay mapagbigay, mabait, sa tamang baitan at bigyan, hindi ito indiscriminate to whom it may concern kabaitan. Ito yung mga sa karapat-dapat, sa mga disente. Tinutulungan mo yung marunong magbayad, pinapautang mo ng kapital yung may kakayahang magnegosyo, hindi yung gusto nga magnegosyo pero bulagsak naman, nakakapitong bagsak na yung negosyo niya dahil magnenegosyo, hindi babantayan, hindi tatao doon, papabayaan, hindi na dapat pinapautang yon dahil dadami lang ang nauubos sa pera. Psalm 37:25-26, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken, or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be blessed. Pag may magulang na mapagbigay, mapagparaya, generous, palabigay, yung mga anak ang nagbe-benefit. Sabi ni Lord, alam nyo, hindi ko papabayaan ang mga anak ng mga taong marunong magbigay sa kapwa. Yung mga anak namang mararamot, nanay, magbibigay na naman kayo. Tatay, magbibigay na naman kayo.
Hindi nila alam sila yung nagbe-benefit pag mabuti ang magulang nila. But remember, intelligent, responsible generosity. Hindi yung mali ang binibigyan at patapon ang pagbibigay. Hindi yun. Yung mahusay. And finally, another prescription for lenders. Consider lending as a giving back to God. Kaya ka lang naman may naipapahiram kasi nauna ka nang nabigyan ng Diyos. Kung di ka naman binigyan at pinahiram, saan ka naman kukuha ng ipapahiram sa kapwa? Proverbs 19:17, He who is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward him for what he has done. Pag mabuti ka daw doon sa mga mahirap, lalo mahirap na responsable, masipag naman, naghihintay lang ng break. Hindi yung mahirap na tamad, batugat, irresponsable, lasinggero, nagda-drugs, nambubugbog ng asawa, sugarelo pa, tapos mahirap, tapos hihingi sa'yo. Hindi yun. Yung mga mahihirap na matitino, nagsisikap, mga marunong gumanti, hindi man makapagbayad ng pera, narito, nandun yung katawan niya, handang itulong sa'yo. Yun ang mga masarap mga tulungan at mga dapat tulungan. Hindi yung mga linta na sumisipsip sa dugo ng kanilang mga kamag-anak. Tapos wala naman silang ginagawa para sa kanilang mga sariling mga pangangailangan. Hindi poor qualified. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos sa mga konsente ng mga tamad at ng mga masasama ugali. Kailangan responsible giving. At sabi daw, pagka ikaw ay mabait sa ganitong uri ng mahihirap, lalo yung mga mahihirap na kahit na hindi naman tamad, kasi may sakit. O sobrang bata pa, hindi pa niya kaya maghanap buhay. O sobrang tanda na, hindi na niya kaya. Yan ang mga talagang dapat tinutulungan. Pero yung laki-laki ng katawan, ang dami-daming muscle at tato, tapos hihingi sa'yo ng pang-load. Aba, hindi tinutulungan niya mga yan. Bato, gusto mo kamo, kainin mo itong bato. Total, parang bato yung muscle mo. No? Hindi yung kinukonsenti mo. Napakahalaga, sabi, pag tumutulong ka sa ganyang mga tao, sa Diyos ka nagpapahiram. At alam niyo ba ang Diyos? Papayag ba ang Diyos na may utang siya sa'yo? Pinahiram mo, hindi pa dumadating sa kanya yung pinapahiram mo, binabalik na niya. Because God will be no man's debtor. Hindi papayag ang Diyos na siya tong may utang sa tao. Kaya pag nagbibigay ka sa mahirap, para ka nagbigay sa Diyos. Nagbigay ka sa Diyos directly, aba hindi pwede, hindi niya ibabalik. At salagay siya ang may utang na loob sa'yo. Yung mga iba, hindi lang nila alam ang secret ng maluwag na buhay. Yung nagbibigay ka ng tama sa tama. Yun ang magiging ang Diyos tuloy, lagi niyang ibabalik ng ibabalik. Responsible, wise, and godly lending is a ministry. It's a ministry. At kung tayo ay meron naman talagang pampahiram at inilalaan natin yun sa ganung ministry, hindi ka na kailangan daingan. Alam mo naman ang pangangailangan ng kapwa, ikaw na nag-aalok. Gusto mo pampahiramin kita? Pagka naman ikaw yung naalok, kailangan ko nga po, ganito ang gagawin kong pagbabayad. Hindi yung bigla ka nalang hindi kikibo, tapos bahala na lang kung kailan. Kailangan responsible borrower ka rin. Now, make sure you protect your fund so it returns and you could lend to others. Hindi yung pabulagsak. Ngayon, sa mga hindi na nabayaran, halimbawa, nagpautang kayo, hindi kayo nabayaran. Sabihin yung hindi pa lang nababayaran. Hindi pa naman tapos ang buhay Ipanalangin nyo na mabayaran pa rin kayo. And remember that God already advanced to you. That's why you were able to lend. So kung talagang hindi na kayo nabayaran, isipin yung, teka, baka naman ako ang nagbayad sa Diyos. May pinautang akong tao, karapat-dapat namang pautangin. Hindi naman mapagsamantala, hindi naman tamad, hindi naman abuso. Tapos talaga lang hindi pinalad, hindi na nakabayad. Baka naman yun ay hindi ko pautang. Baka yun ay bigay ko sa Diyos at ipinabigay niya sa akin doon sa tao na yun. Niluluwag-luwag ang dibdib mo na hindi ka na nakakolekta. Total, ipinanganak ka naman o hindi mo hawak-hawak yung perang ipinautang mo Binigay lang din sa'yo ng Diyos. So kung talagang tama ang paraan ng pagbibigay, tama yung binigyan at hindi na bumalik, ituring mong nagsukli ka sa kabutihan ng Diyos. Sabi niya, whatever you do to the least of this, you do to me. And God has already advanced such kind of blessing, so you should be thankful. Remember, this idea is not for the borrowers to even dream about. This is for the lenders, na hindi dapat itong aabusuhin. Ano mga relasyon natin ng mga nasisira dahil hindi tayo nagpahiram?
Tayo rin naman ang makakasabi, kung hindi ko ito papahiramin, may ipapahiram naman ako, magkakasira kami. Anong papahalagahan nyo sa buhay? At napaka-importante, merong ganong ministry. Yung ministry ng kaluwagan, sinabi ni Lord sa kanyang mga hinirang, you will never borrow to anyone, but you will be the one to always lend. So kung tayo ang binebless na nakakapag-lend, huwag isasama ng loob. Isipin natin na blessed tayo kaya tayo nakakapagpahiram. Once more, ulitin ko para sa lender yan, hindi sa borrower, huy, blessed ka naman, kaya dapat magpa-lend ka. No, wala kayong karapatang magsabi nun. No? Ang dapat nagsasabi nun, yung nagpapahiram. Ilalagay natin ang ating mga sarili sa tama. Gusto ko kayong hamunin ngayon mga kapatid, baka meron kayong mga pautang na ang tagal-tagal lang hindi naman nababayaran. Ang pinautang nyo pa naman, tiya ninyo, o pinsan, o kamag-anak. Tuwing tuloy may mga lamayan, ayaw niyang pumunta pag nandun kayo. Tuwing may mga kasalan, ayaw niyang tuloy pumunta pag nandun kayo. Tuwing may burol, may libing. Kung talaga namang kaya niya na rin lang kalimutan at total hindi niya rin kayang bayaran, kayo na magsabing, alam mo, yung nakuha mo sa akin nun, kalimutan mo na. Pag nalang bigla kang yumaman ng hindi mo inaasahan, tsaka mo ko bayaran. Pero ngayon ituring mo na lang munang wala na. Para na lang mabalik yung dati niyong samahan. Sayang naman yung mga matagal yung pinagsamahan, tapos mawawala, mabubura dahil lang hindi niya maipakita yung mukha niya pag nandun kayo dahil hindi siya nagbabayad. At kung tayo naman yung nangutang, sikapin natin magbayad para maipakita natin yung mukha natin. O kaya, kung talagang wala pa kayong maibayad ngayon, lagi kayong magpunta, wala pa lang ako maibayad, hindi ko nakakalimutan. Para naman yung mukha ninyo, huwag yung itago sa ilalim ng silya pag dumarating siya. It's what is important is for you to always acknowledge your utang. Ama naming Diyos, salamat sapagkat kayo'y Diyos na nagpapahiram ng mabubuting bagay. Turuan nyo rin kami, Lord, na meron palang ganong ministry. Bagamat turuan nyo kami maging wise, intelligent, hindi bulagsak kahit may blessing, kundi matino, matalino, at responsable sa pagpapahiram sa aming kapwa. At lalong-lalo sa aming mga may hinihiram o mga nangihiram, ituro mo sa amin ng tamang paraan na pakikitungo sa aming mga hinihiraman at pinagkautangan. Manalangin tayo ng matahimik, mga kapatid, magbulay-bulay, at hingan nyo ang Diyos ng personal na mensahe, personal na guidance mula sa ating pagbubulay-bulay.